Sir, magandang araw. Tulungan niyo po kami. Ang kapitbahay namin. Tinadtad ang kanyang asawa at mga anak. Ito ang isang tawag na natanggap ng pulisya ng Naga Cebu mula sa kapitbahay ng isang biktima. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to Pinoy Crime Stories channel, kung saan ibinabahagi ko ang mga krimen na naganap sa ating bansa. Kung gusto niyo makinig ng mga crime stories at update sa mga bagong krimen na naganap sa bansa, please hit the subscribe button upang kayo ay update. Enero 27, 2025. Isang karumal-dumal na krimen ang naganap sa Barangay Lutak, lungsod ng Naga, Cebu. Isang ama ang walang awang pumatay sa kanyang live-in partner at dalawa sa tatlong anak nila gamit ang itak. Natagpuan ang mga bangkay ng tatlong biktima sa loob ng kanilang tahanan. Ang mga ito ay may mga malalim na sugat sa batok at lieg. Ayon sa mga ulat, nangyari ang insidente bandang alas 10 ng umaga. Kinilala ang mga biktima bilang si Jonilyn Jimenez, 32 taong gulang, at ang dalawa niyang anak na may edad na 11 at 2 taong gulang. Ang pangatlong anak, isang 7 taong gulang na batang lalaki, ay nasa paaralan nang maganap ang trahedya. Ayon sa investigasyon, hindi pumasok sa paaralan ang 11 taong gulang na bata dahil umano sa pananakit ng kanyang ngipin. Natagpuan ang bangkay ni Jimenez kasama ang kanyang bunsong anak sa loob ng isang silid, habang ang kanyang panganay ay nakitang nakasandal sa isang upuan malapit sa hapagkainan. Ang salarin ay kinilala bilang si Carlo Camporedondo, 33 taong gulang, ang live-in partner ni Jimenez at ama ng mga bata. Siya ay nagtitinda ng buko sa mga lansangan ng Cebu City at ginamit niya ang parehong itak na paghati ng buko sa pagpatay ng kanyang pamilya. Lumabas din sa investigasyon na muntik na ring atakihin ng sospek ang ina ni Jimenez, ngunit ito ay nakatakbo at nakaligtas. Matapos ang pagpatay, sinabi ng sospek sa lolo ng mga bata, napatay na si Jimenez at ang mga anak nito bago siya tumakbo. Ayon sa mga kapatid ni Jimenez, matagal na nilang pinapayuhan ang kanilang kapatid na makipaghiwalay kay Camporedondo dahil sa pagbabago ng ugali nito. Taong 2024 pa raw nang magsimulang magpakita ng marahas na pag-uugali ang sospek. Bukod dito, napag-alaman din na gumagamit siya ng illegal na droga. Ibinunyag pa ng mga kaanak na matagal nang natatakot ang 11 taong gulang na bata sa kanyang ama. Sinabi nito sa kanyang mga kamag-anak na tuwing nakaaway ang kanyang mga magulang, pinagbabantaan sila ng kanilang ama na papatayin. Gayunpaman, sinabi ng mga kapitbahay na hindi nila narinig ang anumang sigawan o komosyon bago naganap ang insidente. Walang hingi ng saklolo o anumang senyales na may nagaganap na kaguluhan sa loob ng bahay. Ayon kay Police Staff Sergeant Ariel Yap ng City of Naga Police Station, iniimbestigahan nila ang posibilidad na nasa ilalim ng impluwensya ng ipinagbabawal na gamot ang suspek nang mangyari ang krimen. Sa isang pahayag, sinabi ni Jessa Rico, na kababatang kapatid ni Jimenez, na matapos ang krimen, tumakbo palabas ng bahay ang suspek habang hawak ang matalim na bolo at sinubukang atakihin ang kanilang ina. Mabuti na lamang at nakapagtago ito sa bahay ng isang kapitbahay. Matapos ang pagpatay, tumakas ang suspek patungo sa kabundukan dala ang ginamit na itak. Sa isang masigasig na manhunt operation na isinagawa ng pulisya,
at mga opisyal ng barangay, naaresto si Campo Redondo bandang alas 4 ng hapon sa isang kalapit na sitio. Napag-alaman ding noong nakaraang taon na confine si Campo Redondo sa psychiatric ward ng Vicente Soto Memorial Medical Center dahil sa matinding episodyo ng depresyon at agresyon. Simula noon, pinayuhan siyang uminom ng mga gamot bilang maintenance para sa kanyang kondisyon. Ngunit sa kabila nito, patuloy siyang gumagamit ng ipinagbabawal na droga na lalong nagpalala ng kanyang estado ng pag-iisip. Ayon sa nakakita, madalas umanong nag-aaway ang magkasintahan at noong nakaraang linggo lamang ay nakita ng isang kapitbahay na tila lango sa droga si Campo Redondo at muntik pang umatake sa kanya. Sa ngayon, sumisigaw ng hustisya ang pamilya ni Jimenez para sa walang awang pagpaslang sa kanilang mahal sa buhay. Nakatakdang sampahan ng kasong multiple murder si Campo Redondo. Ang trahedyang ito ay isang paalala na ang pag-aabuso sa droga at kapabayaan sa kalusugang pagkaisipan ay maaaring humantong sa malagim na trahedya. Umaasa ang pamilya at komunidad na makakamit ang katarungan at hindi na mauulit ang ganitong karahasan.